Puro langaw. Grabe langaw. Yung poultry farm na po na yan is nag-iisa lang siya o marami pong poultry farm dito sa area? Dati po marami, pero ngayon nag-iisa na lang po sila. Bakit po nawala yung mga ibang poultry farm? Wala po kaming idea kung bakit, pero Okay. sila na lang po yung naiwan. Sir, natanong nyo na ba at nadala nyo na ba itong reklamo nyo sa local government unit ninyo? Yes po, multiple times. Okay. Ano pong sabi ng LGU natin? From November, nagpasa kami ng letter sa kanila. And then, nagawa naman nila ng action. Anong action po yun? Bali, nag-inspect sila. Okay. At sa inspection report, ano po sa inyong pagkakaalam ang naan dito? Non-compliant. Yung nag-iisang poultry farm na to. Yes po. And there can be no other poultry farm here dahil siya na lang nga ang natitira. Yes. Ano po ang ginawa ng ating LGU? Ginawa po nila is, nagbigay sila ng 30 days para mag-comply doon sa non-compliant nila. And then also, need nila i-show yung ECC nila. So far kasi, yung pa lang yung binigay nila sa amin. Kung hindi pa namin hiningi yung IR na yun, hindi pa namin malalaman yan. Pero ang pinaka-glaring sa akin dito sa kanilang compliance is letter F. Revisit the fly control management system. Yes. Ibig sabihin, kailangan nilang ayusin pagkatapos nilang pag-aralan kung paano mabawasan man lang yung presensya ng mga langaw na nagbumula sa kanilang poultry farm. Simula po nang lumabas na tong compliance order mula sa inspection report, may nagbago ba? Meron. Ano yung nagbago, sir? Nawala yung amoy, nawala yung langaw. Which is okay naman. Kasi siguro dahil magde-December, That's ng time na yun, nag-celebrate kami ng Christmas and New Year na walang langaw at walang Which used to be, meron po. Yes. Okay. Ngayon, nag-start na ng February, bumalik na sila ulit. Itong mga langaw na to, sir, for the past 4 years, ilang buwan lang siya nawala, di ba? After lumabas itong IR, nawala ng December, pinag-Christmas lang kayo, ngayon bumalik na yung mga langaw. Nilapit nyo na ulit sa LGU. Yes. Ano po ang ginawa ng LGU this time? Noong February, nag-send kami ng letter which is na-receive na po ng CHO nung una. And then sabi nila, sige, magkakandak sila ng inspection. Muling magkoconduct Yes. now. And then, hindi na kami nag-send ng letter. Ang ginawa na lang namin is tinawagan na lang namin sila. Verbal call na, verbal na lang para mabilis. Ngayon, June 11, nagpunta ang Sendro, CHO, BPLO, and Barangay Council sa Yes. HOA. Ang advice sa amin is kailangan ng 2 o 3 witness para dun sa inspection ng June 11. Okay. Ngayon, ang late na lang sinabi sa amin ng Sendro na kailangan daw pala nila yung presidente ng HOA, which is hindi siya available. Kasi police po yung presidente namin, kaya naka-duty po siya ng time na yun. Ni-reschedule po ng June 24, 9 a.m. Verbal lang po yun. Nag-agree po kami lahat. Ngayon, bago mag-June 24, nireschedule nila ng July. Nang walang dahilan sa amin kung bakit nila i-reschedule ng July. Okay. Ngayon, kanina naman, saktong pagdating namin dito sa studio, tumatawag sa akin ng Sendro Okay. na andun daw po sila sa office. Okay. Anong hinihingi po na nandun ngayon sila sa office? Presensya po ng BODs ng HOA. Para mag-conduct na inspection? Yes po. Andun naman po yung mga members ng ating board of directors. Ang isa lang po, ang available ng Isa lang. time na yun kanina. Yes. At sinasabi nilang kulang pa rin yun. Ang ginawa po nila, hindi sila nag-inspect sa poultry. Instead, nag-inspect sila sa loob ng subdivision. Ayan yung violation kanina lang. Na which is Lumabas nagulat lang kami. to kanina? Yes po. Okay. At sinasabi nila dito sa notice violation, waste management system ninyo. Yes. Yun ang sinisisi nila. Yes. Kaya may presensya ng langaw. Yes. Absuelto na daw tong poultry na to. Maaari. Kayo po nakatira doon. Ganun ba kagrabe ang waste management system na tingin nyo magpo-produce ng ganong kadaming langaw? Ang sa amin po kasi is, every Wednesday lang po yung nakakot ng basura ng barangay. So, which is once a week. And then secondly, wala kaming MRF. Directly ba nilang sinabi na yun ang cause ng mga langaw dyan sa lugar? Noong June 11, yes. Kilala nyo ba po kung sino may-ari ng poultry? You have mentioned kanina na may SEC sila eh. Delta AgriLink, Nakita nyo po kung sino ang investors, owners, incorporators? hindi po eh. Nakita lang namin siya sa SEC. Okay. Then, nagmamatch naman siya sa details. And then, kinonfirm ko din siya through phone call sa SEC mismo. And then, Okay. napatunayan naman po. Kasi nag-inspection report na po kayo dito. You already issued an inspection report and a concomitant notice of non-compliance and notice of violation as well as a compliance order. Okay, so let's say mag-inspect po tayo. At as soon as possible time, our office will coordinate with you for another inspection po ng poultry farm. At sila po ay non-compliant na naman. What would be the possible sanctions po kaya? Well, the worst sanction we could take first right now is the revocation of their business permit.
Because tayo naman po, naintindihan po naman natin, mga negosyante din po to. Kaya kahit pa Of course. paano po, binibigyan po natin sila ng oportunidad makapag-comply. Pero kung talagang sa nakikita po natin, at kami din po, observation po namin na medyo ilang buwan na rin po yung mga reklamo ng constituent, pag po talagang hindi sila makakomply, maoobliga po ang city mag-impose ng permanent closure order. Aside Okay. from the cease and desist order po. Ito nga, non-compliance na sila, nag-comply sila ng sandali, now they're breaching it again. Would a second violation mean that we can already issue that permanent actually, closure order? pwede na po siguro natin magpataw po tayo ng cease and desist order. Okay. Not, CDO. when we mean by cease and desist order, we will close down the facility and we will give them a particular time period to comply sila. Okay. Ngayon, kung after that period po, talagang hindi sila makakomply, we will have no choice but to impose a permanent closure order. DDO-an natin sila kung may violation sila. At kung hindi talaga nila kaya mag-comply, they do it again, permanent closure order. Kami naman po sa Jose del Monte, binabalanse po namin yung plight ng constituent at yung plight po ng mga negosyante. So maintindihan din po natin na kahit paano po, binibigyan po natin ng oportunidad yung mga negosyanteng to na i-improve yung facility nila. Kasi meron naman po talagang good practices. Meron po talagang nakaka-comply. So ito po mga to, wala po silang excuse kasi you've already invested the money for that kind of business. If you want to maintain that kind of business, you need to pour the additional funds. Okay. Kasi yung iba po talagang nakaka-comply. Meron din po kami mga napupuri na farm, poultry farm, piggery na talagang nakaka-comply. Tama, Kaya tama. ito pong mga ganitong establishment, wala po silang excuse. Itong sa area na to where the farm is situated, ano ang zoning na to? Is it industrial? Is it agricultural? Is it residential? I have to double check po. But as far as I know po, yung pong area po na yan is a residential po. Na-convert na po yan into residential. Given that there was already a conversion into a residential zone at meron pa ring agricultural or industrial structure dyan, would that not be enough na ipasarado sila or ipalipat sila? We ask for them to change locations? Actually po, things po kasi ang historical po yan, ang nauna po dyan is yung mga poultry farm po. Yes. I cannot be sure lang po at the moment because I don't have the copy of the comprehensive Tama. land use It's plan okay, with it's me. okay. Yes. But I think that area is either residential or mixed use po. Mixed Pero use. as far as I know, doon po sa revision ng amin pong comprehensive land use plan, which will be revised this year, yung area po na yan is totally residential na po. So we would have to take steps din para talaga po maiayos na po yung tamang paglalagay ng mga Yes. negosyo po dyan. Kasi totally po, because that area po talaga began as a community na puro poultry. Pero Yes, yun nga, yes. because of the development, unti-unti na po inalis yung mga poultry farm until siya na lang po ang natira dyan. Right. So it looks like ngayon residential na siya at kung totoo nga residential na siya, yung bago niyong comprehensive land use plan would say na residential na siya, maybe it's time palipatin na natin. Well, opo, we would definitely not renew that anymore. Lalo na when we need to enforce our new comprehensive land use plan po. So every month naman po, ang LGU through the Office of the City Mayor, minimit po namin yung mga revenue generating offices na in charge po dun sa monitoring ng mga permits and licenses ng mga ganitong establishments po. And every month po, ina-agenda po namin lahat po yan. Actually po, etong Delta Farms was just part of our agenda last June. So actually, naka-part po ito ng monitoring natin. Kaya ano po, given na may ganitong nangyari, talagang mas lalo po nating didiinan ng Okay. establishment po nito. Kailan tayo mag-inspect? If we could give me until today po, I would check kung kailan po ang susunod namin na meeting. But I could call a special meeting of the Joint Inspection Task Force para po makapag-set ng schedule para i-inspect po itong lugar po natin. Can we do it anytime this week, sir? Para mapasamahan po ng reporter namin during the inspection? Pwede naman po if your office would allow us po, if we could you give us that within the day or until tomorrow, we will copy furnish you a copy of the notice of meeting so we could discuss this, and after our initial meeting we would schedule this for inspection. Okay. Ma'am Ana, Yes, Tulfo, when was the last time po na-inspect yung inyong poultry farm? Kanina lang po, nagpunta po ang barangay, ang City Hall at ang Senlo. Nagpunta po sila dito
dinaanan po nila ang taga-Heroes Bill or para kasama daw po silang mag-inspect dito. So, actually, pinuntahan daw po nila. Wala pong nakipag-usap na taga-Heroes Bill sa kanya. Actually, 2 beses na po na dapat ipupunta sila dito para for check, Sige. para bisitahin yung loob ng Sige po. farm. So, ang Heroes Bill 3 po ay hindi po nakikipag-cooperate dahil wala pong representative daw po Okay. na sasama. Sige Para po. daw para doon sa nirereklamo po nila para for inspection dito sa loob. Kausap ko na po ang ating local government unit, no? At kausap ko na rin po yung taga Heroesville. We Ayan will po. go there po para ituloy po yung inspection natin. Kasi previously sa inspection, you were issued a compliance order and we will have to check if you continuously complied with it. Yes po, Kasi yes, po, pwede na. ang reklamo po ng ating mga nakatira dito sa Heroesville is that nilalangaw na naman po sila. No? Which was the situation before the first compliance visit. No? So, sasamahan po namin sila here from the program to exercise yung transparency para makita po natin anong pwede nating ayusin dyan sa loob ng Yes, Deltas. Nakamonitor ako ngayon at napakinggan ko yung reklamo tungkol sa maruming poultry farm Yes po, sa sir. San Jose del Monte, Bulacan. Ano yung naging resulta ng pag-inspect ng mga kinaukulan today? Ang sinasabi po nila, LGU. Senator, is bumisita po doon pero hindi po nila natapos yung inspection because wala pong representative from the homeowners po, Senator. So, ibig sabihin, pag wala yung representative of the homeowners, hindi tinutuloy yung inspection. Andun na Yes rin lang po. pala yung mga mag-inspect. Then let's call those inspectors. Bakit di yung tinuloy? According po sa ating mga complainants, kahit po ng previous inspection, Sen, kinakailangan po ng representative nila for transparency purposes daw po, Senator. Engineer Bautista, magandang hapon. Magandang hapon din po, Senator. Hindi niyo tinuloy simply because walang kasamang representative mula sa homeowners? Nakapasok naman po sila sa loob, Senator, ng farm. Na-observe po nila, hindi naman po masyadong malangaw doon sa loob ng farm. Hindi po kamukha nung baka yung nakita sa video ni attorney. Ngayon daw po, medyo wala naman pong, hindi ganun ka yung dami ng langaw. Panahon din po kasi ngayon, Senator, ng langaw. Kasi tagmangga nga yun. Opo, mga maraming prutas. Okay. Di ba nung dati niyo po silang in-inspect yung poultry farm na yon, meron kayong in-issue compliance order? At ano po yung compliance order na in-issue nyo? Kasi po sa mga inspection po namin, Senator, tinitingnan po namin kung sila ay compliant sa ating liquid waste management, sa RA 9275, and as well as solid waste po. Kaya meron po silang mga, kung hindi po nila nako-comply yun, nai-issuean po namin sila ng mga notice of non-compliance na Right. binibigyan po namin sila ng timeline to comply naman. Okay. Kasi siyempre, Nung mag-visit kayo the last time po, yung previously, nag-visit kayo doon at nakita nyo may mga violations so nag-issue kayo ng compliance order. Was it complied already? nabalikan na po sila at yun nga po, may mga nakita naman po kami mga improvement after nung first inspection nila. Na, ibig sabihin po, kinumply nila kung ano yung mga inutos nyo sa kanila na ayusin ang mga violation. Meron naman po kaming na-issue sa kanila at na-inform po sila dun sa mga kailangan po nilang i-improve. Actually, Senator, the farm is na rin po advice kasi nasa na po sila, phasing out period. Kasi ito na po yung ika-10th year nila na inaalaw po silang mag-alaga ng yung classification na po ng area ay hindi na po talaga fit doon sa business nila. So, Kaya ibig sabihin po, nasa hindi sila nasa tamang zoning itong poultry farm. Opo, doon po sa revision ng aming CLUP ay na na po yung kanilang farm. Nasama po sa reclass. Kaya po previously agro-industrial po sila pero dahil naging predominant po yung mga residential, so na na po yung kanila din. Nasama na po at na-advise na po sila. Actually, Okay. nandun na po sila sa period na parang grace period na lang po yung ibinibigay ng city government para doon sa pulling out nila pag alis po doon sa area. So, kailan po yung mapafinalize yung pag-phase out nila, yung pag-alis nila at paglipat sa ibang lugar itong poultry farm? Yung office po kasi ng planning office doon sa sila po yung nagbigay ng advice parang may notice na po sa kanila.
Dahil yung pong aming CLUP ay nasa ika-10th year na po, for revision na po yung aming CLUP. Upon approval po ng new CLUP, definitely po, Okay. yun po yung sabi ng planning office, hindi na po sila Okay. iaalat. So hindi po sila Okay. available para po i-witness yung inspection. Sa ngayon po ba, tuloy-tuloy pa rin yung pagiging malangaw doon sa inyong lugar? Yes po. Narinig naman po kanina, sabi niya, pinapa-phase out na raw po dahil wala na po sa zoning. Kahit na sabihin natin pinapa-phase out na, pero kung tuloy-tuloy pa yung problema, dapat something has to be done. Engineer, nung pag-inspect po nyo, sabi nyo, meron ng pagbabago. Ano po yung mga pagbabago? Pang-isa. Pangalawa, Apo. tinawagan nyo itong mga representante ng homeowners, too late na. And then pangatlo, kahit na sabihin natin, pinipace out na po yan, something has to be done na para mawala po yung langaw. Ginawa niyo po inspection, bakit po hanggang ngayon meron pa rin plano? Sabi niyo po kasi kahit papaano may improvement, dapat po totally merong magandang improvement. Huwag yung kahit papaano. Siguro po, i-check po namin bakit hindi totally mawala yung mga langaw ulit. Kasi andun naman po sila cooperative, yung Delta Farm, nakikipag-ugnayan naman po doon sa mga nagiging problema ng community sa paligid nila. Sen, kung titignan po natin, Sen, sa video call, no? Sobrang dami pa rin pong langaw. Engineer, Apo. ayan, ang dami pa rin langaw. Walang pagbabago. Pero sa inyo, may pagbabago na. Iba kapag uwian nyo, meron na kayong mga lechong manok bit-bit. Ang sinasabi ko po, Senator, yung sa loob po ng Delta, hindi na po nung dati yung dami ng langaw. Doon po sa area ma'am, ng HOA, meron din po silang napansin ng mga langaw pa rin na presence ng langaw. Kasi Okay. yung phasing out naman nun ng langaw, syempre nanganganak po yan. Ma'am, no. Kaya naging malangaw yung poultry farm na yan sapagkat kaya ka mismo nagsabi, nung unang bisita ninyo, meron kayong mga nakitang violation at nag-issue kayo ng compliance order. So, tinanong kita kung nakapag-comply na ba sila doon sa mga violations kung na-correct na nila, hindi mo ako sinagot. Umikot-ikot ka lang at sabi mo kahit pa paano may improvement. So, tanungin ko sa iyo ngayon, engineer, ano yung mga violations nakita nyo during your previous inspection? So, yung pong appearance ng mga langaw, talagang marami po ngayong panahon na to, tagmangga, marami pong prutas ngayon. And then, aside doon sa kanila na talagang poultry farm, meron po talagang contribution nyo, malaking contribution doon sa area nila. Yung sanitation kasama. So meron ba silang kita na baka hindi maayos yung linis ng mga dumi, ng mga manok? Baka yung Yes po, patubig Senator. nila. Yes po, Senator. Kasi po, ngayon lang po kami natapos silang mag-inspect. So after po nito, magkakaroon pa po kami ng meeting with the City Health regarding po dito at saka po sa aming BPLO. Actually, may team po yan Cedric Carata. Joint inspection team na Cedric Carata. nagpupunta po sa mga ganitong farm at saka sa ibang mga establishment po to check nga po their compliance, environmental compliance, and sanitation compliance. Na-comply na ba nila yung compliance order na inisyu nyo nung Yes last po, time? Senator. Pero ang request lang po namin, Senator, sana po yung presence po ng mga nagre-reklamo ay nandyan po sila during po pagbaba namin. Kasi nahihirapan din po kami na may mga complaint po sila na pag hinanap po namin sila, wala naman pong makasama, makapagturo. Ano kaya si Mayor, ikaw, yung sanitation, tumira sa tabi ng poultry farm? Maglagay kayo ng kubo-kubo doon at doon kayo tumira para maramdaman nyo. Kasi madaling magsalita na bakit hindi sila sumama. Paano? Wala naman, hindi nyo nafe-feel yung nafe-feel ng mga presidente kung paano po sila napiperwisyo. Diba? Senator, hindi ko na po kailangang tumira doon kasi lumaki ako sa babuyan at saka sa poultry farm. Alam ko na po yung amoy. Alam ko din nung may langaw. Kaya nga, kung tumira ka sa poultry farm, alam nyo na po agad yung problema. So, dapat alam nyo na kung paano solve yung problema because you've been there and you know kung bakit nagkakaroon ng langaw at pretty much may idea na kayo kung paano ayusin yung problema dahil tumira pala din kayo sa poultry farm. So, fix it, ma'am. Give an ultimatum. Na kapag hindi na-fix yan, give an ultimatum. Isarado yan totally. Benta yung mga manok na yun sa palengke. Nangyari na po yan. We've done that before and we'll do it again. Ibenta yung mga manok. Total, ipipesok na pala yan. Bakit dahan-dahan yung pagtanggal sa kalbaryo sa mga tao? Ngayon, pag pupunta bukas yung mga staff ko at yung mga complainant,
at nakita na talagang walang nangyayaring pag-fix doon sa problemang nakitaan sa kanila dati, then dapat ma'am, ibenta na lahat ng mga manok at masara na yan, agad-agad. Kasi nung tinatanong kita kung kailan yung phase out, final ng pag-phase out, di mo rin masagot. Palagi kayong paikot-ikot po, madam. Mr. Perez, magandang hapon po, Mr. Perez. Sir. Yes, sir. Good afternoon po, Senator. Pupunta po kami tomorrow at kasama po yung mga complainant. Of course, Okay, sana sir. po sumama din kayo para once and for all mabigyan natin itong solusyon ng napakatagal ng problema sa mga residente. Yung Yes malano. po, Senator. Our office is more than welcome to accommodate you po. Issue na po kayo ng cease and desist order. Pasarado na po agad yan tomorrow. Pwede naman po natin yun if talagang makita po natin na talagang sobrang lala ng sitwasyon po. Right there and then po, we could issue a cease and desist order po. Sige po, Mr. Perez. Tahan po namin, sir. Ha? Magandang hapon po. Yes po, Senator. Mr. We Perez. will assist you, sir. No problem Thank po. you. Attorney Garrett, Yes po, Senator. samahan na lang reporter natin para masiguro na yan ay ma-issue ng cease and desist order. Yes po. At stop operation na totally. Definitely Total, po, Senator. mag-face up na rin lang pala eh. Diba? Okay? Yes po, Sige, Senator. sige. Okay. Thank you, Attorney Thank you. Garrett. Thank you po, Senator.